Naglabas na naman po ng panibagong approval and trust ratings sa limang matataas na nanungkulan sa ating bansa, mga kapatid. Ito po ay galing sa Publicus Asia. Nagkaroon po sila ng petsang June 28 to 30 base po sa kanilang ginawang pag-i-interview or pagtatanong sa taong bayan kung sila po ba ay satisfied pa sa nagiging trabaho at nagiging galaw ng pamumuno ni Bongbong Marcos at ng hindi lang ito pati ng ating Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, nandyan din po ang trust ratings ni Senator Sherwin Gatchalian. Nandyan din po ang trust and approval ratings ni Faustino D. ng House of Representatives at ni Chief Justice Alexander Gusmundo kung sila po ba ay patuloy na nagtatrabaho at nakikita po ba ng taong bayan ang galaw ng kanilang tungkulin base po sa ginawang pagsusurvey ng Publicus Asia, mga kapatid, ano? Sa mga naging takbo po at naging daloy ng mga nagdaang quarter, makikita po natin ang mga pagbagsak at pagtaas ng kanilang mga trust and approval ratings. Pero ngayon silipin po natin ano po ba ang nakuhang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos nung first quarter at nito pong second quarter nitong 2026. Dito po makikita po natin ang trust ratings po ni Pangulong Bongbong Marcos ng first quarter is 19 at ngayon naman po ito po ay approval, sorry. Ang approval po ni Pangulong Bongbong Marcos ng first quarter ng 2026 ay 19% at ngayon pong second quarter ay naging 18% na lang po ito. Ang trust ratings na po niya nung first quarter is 13% at ngayon po ay naging 12%. Nakikita po natin ang pagbaba po ng trust and approval ratings po. At makikita po natin dito sa susunod po si Vice President Sara Duterte ang may pinaka malaking nakuhang hindi po, wala po siyang galaw, ganun pa rin po. Kung ano po ang nakuha niya ng first quarter, ganun pa rin po ang nakuha niya nito pong second quarter ng taong kasalukuyan, mga kapatid. Ang first quarter niya is 20, ang approval niya is 28% at ang kanyang trust ratings is 28%. Batay po dito sa naging pahayag po, lumalabas po na si Bongbong Marcos ay nakakuha ng nubit kumulang nung nakaraan is negative 25%, ngayon naman po ay negative 27%, mga kapatid. So yan po ang inilabas ng Publicus Asia, mga kapatid. At ano po kaya ang mga pamantayan? Bakit po nakapagbigay ng mga ganito pong pahayag ang ating mga kababayan? Ito po ang kanilang mga naging pangunahing dahilan. Ang korupsyon na tumaas ng 29%, nakakuha ng 29% na binigyan ng grado ng ating mga kapatid at 18% sa mga hindi natutugon ng problema, mga suliranin ng ekonomiya, pagbabago-bago ng GDP growth, income ng ating bansa, pagtaas ng inflation rate na pumalo sa 7.2% noong Abril at 5% na kawalan ng trabaho ng mga mamamayang Pilipino at 12% ang unemployment ng mga trabaho pero hindi sapat ang oras at kita na hindi po nasusunod sa batayan ng ating mga manggagawa. Nakakuha naman ng 65% ang nasabing mga ekonomiya kumpara sa 10 taon na nakalipas. Ang pagsalungat sa pagbago-bago po ng mga desisyon ng ating mga congressman, ng ating mga senador sa pabago-bago pong desisyon ng ating konstitusyon, mga kapatid, nakakuha ng 59% ang tutol sa pagpapahaba ng termino ng mga opisyal at 58% at pagsuspindi ng halalan ng 2028, mga kapatid. Sipin mo po yun na pagtutuunan pa po yan. At ang pagsalungat po at ang mga issue pong pananagutan gaya po ng mga korupsyon sa ating bansa na hindi po napapanagot. So isa po yan, isinagawa po ito noong Hunyo 28 hanggang 30 na may rehistradong 1,509 rehistradong botante na mayroong itong margin of error na plus negative porsyento, mga kapatid. So, nakikita po natin ang mga hinaing ng taong bayan. So, ito po ay kanilang hinaing na kailangan pong pakinggan nitong Marcos administration kung bakit po nagpapabago-bago ang kanilang mga datos
Mahalaga po ang datos na ito dahil ito po ang perimeter at basihan kung ang mga ang mga nagtatrabaho sa ating gobyerno ay nakikita po ba nila ito po ba ay pasok pa sa kanilang pagsiservisyo, mga kapatid. Kung ikaw po ba ay pasok pa sa iyong mandato bilang isang Pangulo at Vice Presidente ng ating bansa, mga kapatid. Ganun pa man, ito po ay basihan, no? Ito po ay perimetro ng maraming Pilipino at ng mga nakaupo sa posisyon kung sila po ba ay nagtatrabaho pa ng kaaya-aya para sa kanilang mandato, mga kapatid. Pero ito pong Marcos administration ay hindi po nila ito tinitignan. Gayunpaman, ang palaging sinasabi nito ni Bongbong Marcos ay magtatrabaho lang siya na nakabatay po sa taong bayan. Hindi daw po nakabatay dito sa perimetro na ginagawa po ng mga kung sino-sinong institusyon at sino-sino pong nagkakandak ng surveys base po sa kanilang mga ideolohiya pagdating sa politiko, mga kapatid. Hindi po natin alam, mga kapatid. Nakikita po natin hanggang ngayon kung sino po, simula po nung sila po ay tumakbo hanggang ngayon po ay nakikita po natin kung sino ang politiko na pabor ng taong bayan at minamahal ng taong bayan, mga kapatid. Nakikita po natin yan, base po sa mga lugar na kanilang pinupuntahan, mga gatherings, event, patawag po at imbitasyon. Nakikita po natin ang galaw po at ang momentum ng mga tao kung sino po ang nasa puso nila, mga kapatid. Nakikita po natin ang kanilang mga baluarte, nakikita po natin ang kanilang mga pagbaba at pagtaas ng survey po ng mga ito. Pero gayon pa man, ito po ay basihan lamang, mga kapatid. Ito po ay pinapakita upang kalagpagin ang gobyerno na matuto sila at itaas nila ang antas ng pagsiservisyo at ibigay para sa mamamayan nang naaayon po sa kailangan ng maraming Pilipino, mga kapatid. Ito po ay sana pakinggan, matuto po. Ito po ay parametro, batayan. Pero ito pong Marcos administration na ito ay hindi po ito nagbabase sa ganito. Gayunpaman, palagi nila itong kinukundina, palagi nila itong hindi pinapansin, hindi nila tinitignan o ayaw na lang nilang marinig. Pero ang katotohanan po, marami pong mga politiko ang nagbabatay po dito. Ito po ay parometro kapag sila po ay tumatakbo ng halalan, basihan po nila ito. Pero pag nakaluklok na po sila sa pwesto at nagtatrabaho na po, ayaw na po nilang gawin itong batayan. Ang sinasabi nila, ito ay nakabatay lamang sa mga politikong kung sino po ang kanilang ideolohiya, mga kapatid. Gayunpaman, titignan pa rin natin. Magmamasid tayo sa magiging takbo ng politiko sa ating bansa. Malalaman po natin yan, hindi po bulag ang maraming Pilipino at nakikita po nila yan kung saan-saan po pumupunta ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ito pong si Vice President Sara Duterte. Nakikita po natin yan, kung sa mga dinadalahon po nila ay sila po ay popularidad pa, nakita po natin ang galak ng taong bayan, ngiti at pagbati, mga kapatid. Hindi man ito ang batayan, pero may kita po natin dito na ito po ay nagpapakita ng signipikadong numero upang mapagbatayan po ng maraming Pilipino, mga kapatid. Tumutok po tayo sa magiging galaw at panoorin po natin, nagkaroon na naman po ng panibagong rally po dyan, dyan po sa may tawag dito, Liwasan Bonifacio, na hindi po natin alam kung sino po ang nag-organisa nito. Pakinggan po natin at panoorin natin ang sentimiento, hinaing ng ating mga kababayan dyan po na nandyan sa Liwasan Bonifacio. Pakinggan po natin, kung may mga batayan po ba ang inilalatag ng ating mga kapatid, kung may mga batayan po ba ang kanilang mga hinaing, sa gobyernong ito. Matuto po tayong magsuri, makinig, batay po sa inilalaman po ng ating mga konsensya at presensya ng ating puso, mga kapatid. Tayo po ang magpapasya, hawak po natin ang beat, nasa atin po ang lahat. Kung papaano po natin gagawin at titignan ng maayos kung sino po ang mga politikong karapat-dapat manungkulan sa ating bansa.